Hear now, Hananiah, the Lord had not sent thee, but thou makest this people to trust in a lie. Therefore, thus saith the Lord, Behold, I will cast thee from off the face of the earth. This year thou shalt die, because thou hast taught rebellion against the Lord. So Hananiah the prophet died the same year in the 7th month. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita. And it's kind of grim, but I know and we believe, Father, that your word will give us guidance. Ito po magbibigay po sa amin ng tamang direksyon sa aming landas upang kami ay mapalapit sa iyo at mabigyan po kami ng babala sa mga taong lumalayo sa iyo. Lord, hiningi po namin na minsan pa ang pangalan mo may taas. Ito po aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayong maupo. How to take warning seriously. How to take warning seriously. Now, alam po natin na ang pagrebelde ay isa sa masasabi po nating kasalanan ng mga taong lumalayo sa Diyos. Rebellion is an indication that you are far from the Lord. Rebellion, it's a kind of a measurement, panukat, kung gaano ka nga ba kalapit o kalayo sa Panginoon. Kapag ikaw ay malayo sa Diyos, ang lahat ng gagawin mo is an act of rebellion. Amen? That's very basic. Kapag malayo ka sa Diyos, everything you do is an act of rebellion. Kahit na gaano pa yung kaganda sa paningin ng maraming tao, kapag ikaw ay malayo sa Diyos, ikaw ay rebelde sa harapan ng Diyos. It's kind of harsh, but that's the reality. Kasi when we talk about Christianity, it is not about what people thinks of me. Hindi yun eh. Diba? Hindi rin yung parang may tinatapakan ka bang tao o wala. Hindi pagiging mananampalataya ang ginagawa mo. You are becoming a pleasers of man instead of pleasers of God. Because when we talk about being pleasers of God, no matter what people say, you will still follow God. Provided, alam mo na sinusunod mo ang Panginoon. Hindi naman lahat ng tao ay aayaw sa iyo. Meron din naman mga taong sumusunod o nagnanais sa sumunod sa Panginoon na kakikitaan ka ng kaayusan. So therefore, instead na, alam mo yan, nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa tao, nagbibigay ka ng kaluwalhatian sa Diyos. Why? You are providing an example of how to obey God wholeheartedly. So I hope nagigets niyo po ito, mga kapatid. Amen? Again, any act against the will of God, against your relationship to God, is an act of rebellion. Now, anong gusto nating ipunto? Now, in the book of Jeremiah is a book when the time o yung panahon na kung saan ang Israel ay nasa nuknukan na ng katigasan ng kanilang ulo to the point na ayaw na nilang pakinggan ng Diyos. Then therefore, the Lord had said, tama na. Yung message of repentance, tapos na. God is giving now the judgment to Israel, and it's up to them kung kikilalanin ba nila ang hatol ng Diyos o hindi. Kasi mga kapatid, dumarating sa punto, sabi ko nga po lagi ito dumarating sa punto ng buhay ng isang mananampalataya na oo, pagbibigyan tayo ng Diyos. Pero huwag namang humantong sa punto na masyado ka nang manhid sa iyong ginagawa at ang sasabihin sa iyo ng Diyos, anak, tama na. Kung yan ang gusto mo, ikaw ang bahala. Nagigets po niyo? You see, it's very difficult for people of God to obey God and at the same time to obey their own will. Laban lagi yan kalooban ng Diyos or kalooban ng tao. Until we surrender our disobedience, of course, in a sense, we cannot obey God wholeheartedly. Hanggat hindi mo na isusuko ang bawat corner, ang bawat darkest part ng iyong buhay, wala. Lahat ng gagawin mo, hindi matutuwa ang Panginoon. Hindi bale na nag-offering ka, hindi bale na sumasali ka sa mga ministry. If you are rebellious to your relationship to God, all of these things, baliwala po yan.
Now, dito po sa ating storya, in Jeremiah chapter 28, specifically 27, 28, at yung 29 kasi, ano na to kumbaga, tapos na. So, nakikiusap na lang si Jeremiah na kung ano yung mensahe ng Panginoon, tanggapin nila. Okay? Kaya yung Jeremiah 29:11, bagaman napakaraming tao ang may gusto, hindi nila naiintindihan yung konteksto. Yung sinabi ni Jeremiah, yung sinabi ng Lord sa pamamagitan ni Jeremiah, "For I know the plans that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an unexpected end." Akala ng iba, alam mo yun, yung nahihirapan ka, then ibibless ka lang ng Lord. Hindi ganun yung sitwasyon. Ang sitwasyon po dito, masyado silang naging pasaway, okay? Yung pinagdadaanan nilang hirap, hindi yung pagsubok, palo. Palo ng Diyos. So yung palo ng Diyos, napakatindi. Kung dati-dati, kung nung hindi ka pa malayo sa Panginoon, all of God's promises, and I will prosper you, I will be with you. Now, kabaliktaran lahat, papaluin kita. At wala kang magagawa kundi ang sumunod. Damhin ang sakit ng palo na yan. Ganun yung sinasabi ng Lord dito. Hanggang, kumbaga, I will destroy you, I will crush you, then therefore, at the end of the day, I will rebuild you at the end. Kaya sinabi ng Lord, "For I know the plans that I think toward you." Marami kasi nagsasabi na, hindi ito yung plano ng Panginoon. Okay? Hindi ito yung plano ng Panginoon. Tingnan nga po natin. In chapter 27, okay, verse 8, "And it shall come to pass that the nation and the kingdom which will not serve the same Nebuchadnezzar, the king of Babylon, and that will not put their neck under their yoke to the king of Babylon." In short, kung hindi magpapasakop ang buong, alam mo yun, nation na nakapaligid sa kanya, ano daw mangyayari? "I will punish, saith the Lord, with the sword, and with famine, and with pestilence, until I have consumed them by His hand." Naalala niyo po yung Daniel's prophecy, right? Right? Kasi from the kingdom of Israel, in which, alam mo, under sila na God, and then dahil, alam mo yan, masyado sila naging pasaway, all of the kingdoms will go under in a Gentile kingdom, which is si Nebuchadnezzar nga. One of the greatest power. Bakit? Pasaway ang Israel Remember, may covenant sila sa Panginoon, tama? Tama? Ano yung covenant? Ha? "I will bless them that bless thee," sabi kay Abraham. "I will scatter your seeds," di ba? Dadami kayo. Every, alam mo yan, lahat ng matapakan ng paa mo magiging sa iyo. In short, lahat ng pupuntahan nila para sa battle, magtatagumpay. Di ba? Provided na susunod sila sa Panginoon. Pastor, wala po yung sa contract. Okay? Kaya nga, hindi siya contract It's a covenant. Ibig sabihin, napakaganda ng relasyon natin, ang pag-uusapan natin yung blessing. Okay? Provided na tama yung relasyon mo. Hindi na nga sinabi yun Kaya nga tinatawag pong covenant. Natutuwa ang Diyos sa iyo, pagpapalain ka niya to the full extent kung magiging maayos at tama ang relasyon mo sa Diyos. Alam mo kung ano nangyari? Binastos nila ng gusto ang Diyos. Sinagad nila ang pasensya ng Diyos. And therefore, it's payback time. Kasi hindi lang sila basta sumira, okay, ng covenant Sinaktan nila ang damdamin ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? Kapag tayo nagkakasala, hindi ka lang basta nagkasala. Sinaktan mo ang damdamin ng Diyos. Kung iniisip ng iba, parang nagkamali ka lang, hindi ganun yun We are in a relationship. And when we are sinning against God, God grieves. Nalulungkot ang Diyos. Iba, okay lang magkasali. Kasi nga, hindi naman tunay yung relasyon sa Diyos. Amen? Alam nyo, kahit anong ministry ang meron po tayo, hanggat binababoy nyo ang relasyon nyo sa Diyos, mababaliwala yung mga yan. In the New Testament church, specifically in our day, specifically in our church, sabi ko nga,
malalaman natin sa loob ng iglesia ng San Juan Lubao Baptist Church kung nagkakaroon tayo ng application na tinatawag po nating church discipline. Tatlong bagay lang eh, okay? Ulit-ulitin ko. Una, ligtas ka ba? Yun ang unang tatanungin. Ligtas ka ba? Kung ligtas ka, you're under, alam mo yun, the protection of a church kasi diyan ka nilagay ng Diyos. Ligtas ka eh. Ngayon, kung di ka ligtas, hindi ka alam mo yun, hindi ka mapapasakop sa church discipline. Tama? Actually, may mga churches pong ganyan ngayon. Okay? Hindi ko naman nila lahat, but mga churches na may in line with businesses such as GCF, Victory. Kaya lang sila nandiyan dyan. Hindi lahat take note hindi lahat. Okay? They are there for businesses purposes. But actually, that type of church, wala yung tinatawag po accountability. Kaya kahit na lumayo kayo, okay lang, basta yung tithes, kompleto. Pero in the church, nakagaya ng San Juan, di ba? You are being disciplined because first, nakakilala ka sa Lord. Second, dinala ka dito ng Panginoon. At alam mo sa sarili mo na dito ka dinala ng Panginoon. Amen? So, dapat nakakilala sa Panginoon. Pangalawa, dapat active. Ngayon ko lang nare-realize, pero minsan nakakasawa ng pakinggan. Pero totoo to eh. Pag pinapabayaan yung gawain ng Panginoon, anong klase miyembro ka? Nagigets? Actually, hindi lang nagpo-fall doon. Mag-isa devotion. We are blessed. Paulit-ulit yung sinasabi that we are having our devotion. But that is an opportunity for you to have a devotion. Kung ikaw mismo hindi mo ginagawa, kasi nagmamalaki ka dahil, tagal na ako, may katungkulan ako sa church, nagko-choir ako, di ba? To the point, kaya ko mag-Bible study, kaya ko mag-soul winning. Mga kapatid, ano yung pinaka-priority natin? Relationship natin sa Panginoon. So when it comes to discipline, when it comes to counseling, dalawa lang yon sa tatlo. Okay? Nakakilala kay Lord, active sa church, at pangatlo, dati hindi ko rin naiintindihan to, pero ngayon ko naiintindihan. Ano yon? Sumusunod sa pastor. Even in the Old Testament, even in the New Testament, naglalagay ng Diyos ng mga lingkod niya para at least may malapitan ang mga tao upang magtanong sa ganon kung sila ba ay well-guided in their spiritual life, in their spiritual walk in Christ. So bilang pastor, paano naman kita madidisiplina kung sa pastor mo mismo hindi ka naniniwala? Naintindihan po niyo? Everything that we do in the church, even sa pagtatayo ng bagong ministry, even in fellowship, even in evangelism, di ba? Paano mo gagawin lahat to? Paano ka mag-ministry? Attendance nga sa church, hindi mo makumpleto eh. Pastor, mahalaga po yun. Napakahalaga nun. Alam mo po ba yan? Kung sasali ko kayo ng very prestigious basketball league called the PBA or the Philippine Basketball Association, the first thing na kinoconsider, alam niyo ako lagi, attendance. Alam niyo ba yan? Napaka-prestigious naman PBA. Simplihan natin. School. Tama? Sa school, hindi ka pwede mag-absent. Lagyan natin sa trabaho, hindi ka pwede mag-absent. Kasi the moment na hindi ka pumasok, anong ibig sabihin yan? Salary deduction, tama? When you're a student, umabsent ka, anong ibig sabihin yan? Naku, yung pag-asa mo na makapasa o tumaas ang grade mo, mababaliwala. Bakit? You failed that. Kaya minsan, hindi namin tuloy alam kung paano bibigyan ng napakahalagang pagtingin ng mga mananampalataya sa kahalagahan na pagdalo ng gawain ng Panginoon. Saan nakakasawa si Pastor Ben, ano? Tama ba? Kasi lagi na babanggit, mag-attend kayo. Makakasawa. Hebrews 25 ng Hebrews 25. But actually, that's good. Dumugo ang tenga nyo sa kakapakinig. Hindi naman yung paulit-ulit na pakikinig eh. Ang tanong dito, nagagawa ba natin?
Actually, basic nga lang yun eh. Devotion. Di ba? Ang dami. Itong mga taong ito, the Israelites, they are, alam mo yun, representative of God on earth. They have given the authority and the power to represent God. How? Yung relationship nila sa Panginoon. Wala pa yung church dito eh. Sila pa lang yung nauna eh. Actually, they are the first bride of Christ. Okay? They are the first bride dapat. Sila yun eh. Kaso they fail over and over again. God is giving them what? Second chances, third chances, fourth chances. Every chances na pwede lang makuha. Alam mo yun? Ginagawa. Pero dumating sa punto na nagsawa na ang Diyos. Hindi dahil hindi alam ng Diyos kung ano yung mangyayari. Hindi po yun eh. Kumbaga para bang, alam mo yun, wala na pag-asa. Kinakailangan ng kalusin. Kinakailangan ng ayusin. So dito sa pagkakataong ito, God is giving them what? Warning. Okay? Sabi dito, not only to Israel, but unto the nation. Sabi dyan, ulitin ko po sa verse 8. Okay? That nation will I punish, saith the Lord, sabi ng chapter 27, verse 8. With the sword, and with the famine, and with the pestilence, until I have consumed them by His hand. Basta bakit binigay sa unbeliever yung power? Nagpapakita nito, ang may control ng lahat ng bagay ang Diyos. Amen ba? Kaya kung naiisip nyo na minsan yung situation nyo, against all odds, tiwala lang kayo sa Diyos. Testimony ni Angel kanina, isa rin yan sa testimony ko eh. Alam mo yan, yung Lord, nakakaya, pastor ako, bagsak ako sa quiz. Naya ko lang. Basta alam mo sa sarili mo, inuna mo Panginoon, panatag ka. Naiintindihan niyo po ba ako? Sa ngayon kasi, gusto nating marinig, parang alam mo yun, mataas ang grade ko, papuri sa Diyos, nagkaroon ako ng kotse, dahil sa katapatan ko sa Panginoon, etc. Those were good. Pero paano na lang, yung mga sitwasyon, kasi yung pagkakaroon ng ganung bagay, kahit unbeliever, kaya nila magpuri sa Diyos. How about those situations that is opposite doon sa mga bagay na inaasahan mo? Will you be able to praise God, to thank God for all the things that God has done for you? Ang hirap, no? Now, ganun ang gustong basagin ng Diyos sa Israel. Na hindi porke kasama nila ang Diyos, alam mo yun, magiging maayos ang lahat, lalo-lalo na kapag hindi maayos ang relasyon nila sa Panginoon. Sa Lord kasi, mahal ka niya, oo. Para pag hindi ka maayos, papaluin ka niya. Amen? Tandaan niyo po yun huwag tayong maging kagaya ng Israel. Kasi ang Israel thinking na, no, we have the Abrahamic covenant. God will not punish us. Kaya nga sabi dito, atras tayo ng konti Okay? In Jeremiah chapter 28, verse 12. Okay? 27 verse 12. Verse 12. I spake also to Zedekiah, king of Judah, according to all these words, saying, bring your necks under the yoke of the king of Babylon, take note and serve him and his people and live. Alam niyo po ba kung ano yung pinapagawa ng Lord sa kanila? Opposite lahat sa covenant na ibinigay ng Panginoon. Why? Kasi nga napuno ang Diyos eh. Tandaan nyo magpapasakop sila na dati-dati sila yung kukuha ng lupa. Dati-dati, they will become the head and not the tail according sa Deuteronomy, tama? You will be the head and not the tails. But now, ang sinasabi ngayon ng Diyos sa King of Judah, sabi dyan, serve Him and His people. Diba? Tapos, ay sabi dyan, that ye may live. Ganun yung paraan para mabuhay. So proud na kasi nga, alam mo, akala nila, laging pagbibigyan sila ng Panginoon,
Hindi nila alam, kaya nangyayari mga bagay na yon kasi napakahaba ng pasensya ng Diyos. Yung pangunawa niya, yung pag-ibig niya sa bansang ito, grabe. Pero imbis na galangin ng bansang Israel yung pag-ibig na ito, binastos nila sa pinakasagad, sa pinakatodong paraan ng maaari po nilang magawa. Now, how to take warning, okay? How to take warning seriously. Tatlong bagay, nice kong iwan. Hindi tayo papakatagal. Number one, we need to understand that we should not be confused. Huwag tayong palilito. Okay? Huwag tayong palilito. Specifically, when we are following God's word, okay, because of our motive. Now, ano po yung meron dito? Merong isang prophet by the name of Hananiah besides Jeremiah. Okay? Notice even though this person is a false prophet or tinatawag po nating hireling. Ano pa ba sa sa English yan? For rent. Okay? Bayaran na propeta. Okay? So ano po nangyayari po dito? So this prophet proclaiming to the nation Israel na alam mo, makakaranas tayo ito. Pero sandali lang. Tatanggalin din ng Diyos yung paghihirap ninyo. Alam mo kung ano tunog niyan? That is sounded like a prosperity preaching gospel. It's a kind of thing na gustong pakinggan ng Israel. Alam niyo bakit? Malayo sila sa Diyos. Because they are not trained to identify God's word by God's way. Ang gusto lang nilang pakinggan, gusto nilang nakikinig na salita ng Diyos, oo. Pero gusto nilang papakinggan salita ng Diyos, yung papabor sa kanila. Naintindihan po ninyo? Kaya, alam yun, hindi nila ma-distinguish ngayon. Ito nga ba yung sinasabi ng Lord? Gusto nga ba ng Lord na maghirap ako? Parang iba yata itong message na ito. Hindi nila matanggap. Kaya tuloy, alam yun, panay ang paalala ng Diyos kay Jeremiah. Huwag mong iiwan ng bansang Israel. Okay? Paalalahanan mo sila lagi. Tingnan natin in verse 1, chapter 28. And it came to pass the same year, the beginning of the reign of Zedekiah. 29, verse 1. Parang dito. 27, verse 1. In the beginning of the reign of Jehoiakim, the son of Joash, king of Judah, came his word unto Jeremiah from the Lord. Tingnan yan. From the Lord, saying, Thus saith the Lord, make thee bonds and yokes, and put them upon thy necks, and send them to the king of Edom, to the king of Moab, to the king of Ammonites, to the king of Tyrus, and to the king of Sidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem, and to Zedekiah, king of Judah. May illustration pa nga Okay? Magdala kang paud. Magdala ka ng pamatok for them to see kung ano yung mangyayari sa kanila. Pag sa pamatok, ibig sabihin you are going to work. You are under labor. Magtatrabaho ka ng mabigat na trabaho. Ibig sabihin, lahat ng prestige wala sa'yo kasi you are the lowest of the low. Bakit ginagawa ito ng Panginoon? Kasi may gustong parating ang Panginoon. Hindi ito magugustuhan ng Israel kasi kalaban Biruin nyo, lumebel sila sa mga bansa kagaya po ng Moab, Ammonite, Tyrus. Kalaban to mga to Na dating sila yung bida, ngayon tila ba kasama sila ng mga kontrabida. Kasi hindi nila naiintindihan na napalayo sila sa Diyos. And God is giving them warning, and God is, serious about that, and the Israel should be serious about it, but unfortunately, hindi po nila ginawa. Kaya every time na nangangaral, may mensahe, oo, nakikinig ka, pasok dito, labas dito. How about you guys? They have practiced selective listening. Kung ano lang gusto nilang pakinggan. Yan lang yun. No wonder, yung buhay ng mga taong ito, hindi nila pinapractice yung dapat nilang i-practice na upang maging maayos ang buhay nila.
It only shows na yung pamumuhay ng mga ito, sa salita ng Diyos, lumilitaw yung tunay. Ano yun? They do not believe and they do not live by the Word of God. Parang mananampalataya ngayon. Naniniwala kayo sa Bible? Lahat sasabihin, Amen. Pero ang tanong, na isasabuhay ba? Paano malalaman na isasabuhay? Tignan mo yung buhay ng taong yan pag wala na sa church. Yung wala nang nakakitang pastor, wala nang nakakitang mananampalataya. Are they still living by the Word of God? Tignan mo yung libangan niyan. Tignan mo yung pinupuntahan niyan. Tignan mo yung barkada niyan. Because if not, kapatid, wala. God is giving us warning and we should take it seriously. Kasi kung hindi, nako, mapapahamak po tayo. It's about time. Ang hirap mangaral ng patungkol sa kasalanan. Salamat na lang dito sa church. Patibay-tibay kayo. Pero kung sa ibang church yan, ako, nilayas ni, may nismis siya pa. May nismis siya pa, may dalaya pangaliwa. Tagalogin natin, ha? Ang hirap mangaral patungkol sa kasalanan. Paano? Hello. Hello. Sana nga lang. Ang hirap mangaral, sa totoo lang. Bukod sa minsan, magagalit sa'yo, chichismis ka pa, lalayasan ka pa, magsasama pa ng ibang tao. Kasi ganun ang kasalanan eh. Kahit na kasalanan mo, hindi mo aminin kasalanan yan. So para hindi magmukhang kasalanan, mandadamay ka ng ibang tao. Ganun yun eh. Para hindi ka lilitaw na negative. Eh, syempre, pa-pride ng tao eh. Para hindi ka lumitaw ng mayabang, hahanap ka ng kadamay. Nakikinig po ba kayo? Mga kapatid, maging aware po tayo. Kung kayo ay gumagawa ng isang bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, tapos pilit mo siyang tinutuwis para magmukhang maganda instead na isuko mo, ganun ang Israel kasi. Mali na nga, binabaluktot pa. Diba? Parang yung mga hari ng Israel during this time, alam mo yung trip ng mga tao, pag hindi nagustuhan yung sinasabi ng prophet, pugot ulo kagad. Hindi na gusto eh. Kung tayo, cancel culture, sa kanila, diba? Off your head. Lumilipad yung ulo. Woo! Ayaw nila eh. Believers in Christ, it's about time for us. Kinakailangan yung siguraduhin na ang inyong salitang pinapakinggan ay tunay na salita ng Diyos. Minsan doon ko na-realize, ito ate-antil lang to hindi naman chismis. Palad talaga tayo. Kasi may mga estudyante ako na Baptist. Pero kita mo yung FB nila, grabe yung suot, grabe yung fina-follow, grabe yung sinasabi. Yeah, and even, sila, Baptist, pero top-notcher sa school. Natutuwa ba ako? Hindi. Alam niyo bakit? Kasi mas priority na yung pag-aaral eh. Pakamot ang ulo ko. Tapos lagi pang ang prayer, kayo na pong bahala sa aking academic journey. Aba, dinamay pa si Lord sa paglayo. May masama ba doon? Kung tatanungin nyo ang Lord, may problema tayo. Kasi kung taong tatanungin mo, okay lang, pag-aaral yan eh. Pero kung Lord tatanong mo, hindi okay yun. Kasi dapat siya lagi nangunguna. Ano nga bang purpose ng pag-aaral? After ng pag-aaral, ano bang meron? Diba? Nagigets po ninyo? Kung nasasaktan kayo marinig ang mga bagay na ito, then may problema tayo sa ating mga puso. Kasi sa lahat ng bagay, sa lahat, trabaho, pamilya, and even in pamilya, pag hindi nauuna ang Diyos, wala ka mabubuo kahit na ano. Masisira at masisira ang pamilya mo pag hindi una ang Diyos. Naririnig niyo po ba ako? Madilim lang, so pakisindihan yung ilaw, baka
Humihina ang inyong boses kasi madilim eh. Pakisindi ang ilaw. Hindi naman ho mahal na araw pa. Tapos na rin naman yung araw ng mga patay. So, amen po ba? Ayun, lumakas ng konti. Salamat po. Talagang may ilaw dapat. Tuloy po tayo. Okay, so first, sabi nga natin, do not get confused. Pangalawa, do not complain on difficult situation too often. Do not complain on difficult situation too often. Kanina, sabi ko po, ang pinagdadaanan ng bansang Israel ay hardships. Hardships not because they are faithful. They are entering hardships because they go against God's will. Ano ginagawa ng Diyos? Tinutuwid sila ngayon. Kaso nga lang, napakasakit, Kuya Eddie, ang ginagawa ng Diyos. Amen? Naranasan niyo na ba? Napakasakit, Kuya Eddie. Mga bata, hindi nila alam yata yun eh. So yung mga ka-level ko na lang dito. Ganun yung nangyayari sa kanila. So ngayon, parang, hindi talaga sila makapaniwala. Kasi una nga, sabi ko, although siguro napapakinggan, baka lang, napapakinggan nila ang salita ng Diyos, kasi may mga nangangaral na prophet eh. Kung narinig man nila o hindi, kung inintindi man nila o hindi, problema na nila yon. Kung bakit sila nagkakaroon ng kalituhan pagdating ng problema, kasi hindi nila alam ang salita ng Diyos. Nakikinig po ba kayo? How about you? Hala ko pa mo karakal memory verse. Pag may problema, ano ginagawa natin? Amen? So dito, again, kung dati-dati, they were complainers, dito, they were critical complainers na po sila. Grabe na ho yung yung pagrereklamo sa Diyos. As if they wanted to control God. Hindi ito pwede. Meron pang sulsol ng mga propetang bayaran. Okay? Merong sulsol eh. Tingnan po natin dito verse 3 ng chapter 28. Ito yung sinabi ni Hananiah. Okay? Start tayo with verse 2 na. Sige na. Thus speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying, I have broken the yoke of the king of Babylon. Imagine mo yun. Samantalang ang Diyos may sabi na sasakupin sila, matatalo sila. And therefore, merong isang prophet na nagsasabi, I have break the yoke. It's total opposite. Kumbaga, He's giving false hope sa bansang Israel. Kapag ginagawa mo ito, para mo na rin sinasabi, sige magtuloy kayo sa kasalanan ninyo kasi wala namang ginagawang kasalanan. Parang lumilitaw ngayon, ang Diyos yung sinungaling, ang Diyos yung matrip. Bakit ganun interpretation, Pastor? Ganun talaga pag malayo ka sa Diyos eh. Hindi mo man sinasabi verbally, pero nandun sa buhay mo. Ganito lang yan. Pag kayo nalilate sa gawain ng Panginoon, kahit hindi mo sinasabi sa Diyos na wala kang kwenta, pero sa action mo, ganun yung sinasabi mo. Sakit, no? Nagkakaintindihan mo ba tayo? Naunawaan niyo po ba? So sinasabi natin lagi na ang gawain ng Panginoon mahalaga, hindi dahil sa merong aircon, hindi dahil maganda yung choir, hindi dahil magaling yung pastor. Kung bakit tayo pumupunta ng gawain, dahil sa kahalagahan, katangian ng Diyos. Yun yung dahilan kung bakit ka mag-a-attend. Kapag nalilate ka, sinasabi mo sa Kanya, wala kang kwenta, Diyos. Tindi, no? At hindi ho yun. Dalawa lang yan. It's either you are ignorant of that, di mo alam eh. Pero imposible ka maging ignorant pag laging sinasabi. Tama ho ba ako? Ignorante, hindi mo alam. Wala nagsasabi sa'yo eh. So, kahit papaano, di ba, medyo ligtas. Pero kung lagi sinasabi sa'yo, hindi ka na ignorante. Ano ka na? Arrogante ka na. Kasi paulit-ulit na sinasabi, pero paulit-ulit mong ginagawa. Hindi pwede yun. Sa lahat ng bagay, sa pagde-devotion, pagbibigay ng offering, pagbibigay ng special number, alam mo yun? Pagbibigay ng lahat.
This is the life of the Israelites. Okay? Tuloy natin. Verse 4, and I will bring again to this place, sabi ni Jeconiah, the son of Jehoiakim, king of Judah, with all the captives of Judah, that went into the Babylon, saith the Lord, for I will break the yoke of the king of Babylon. Again. Dineclare niya na, alam mo, matatalo si Nebuchadnezzar. Samantalang kakasabi ng Diyos, siya nga yung power eh. Ang Diyos nga ang naglagay eh. Hanggat hindi ka nagpapasakop sa Kanya, hanggat, alam mo yun, hindi ka sumusunod at pinaglilingkuran yung mga taga-Babylon, sumusuway ka, hindi sa King of Babylon, sumusuway ka sa Diyos. Grabe yung statement na yun. Hindi yung matanggap ng Israel. Therefore, dito natin ilalatag yung Jeremiah 29:11. Doon pa lang yung application. Kisa kinakailangan nilang sumunod din eh. Pag hindi sila sumusunod doon, sumusuway sila sa Diyos. Pero bakit ganun? Jeremiah 29:11. Why? Because I know the plans that I think toward you, says the Lord. Ang sakit mo. Thoughts of peace. Paano magiging peace yun? Wala ka sa sarili mong bansa. Na dapat, wala kang pinaglilingkuran dahil malaya ka eh. Samantalang paglilingkuran mo yung Babylon, anong labas mo nun? You are a slave. Tama, mali? Pero ang pangit. Pero ang sabi ng Lord, hindi. Yan ang paraan para mabuhay kayo. Tama ba? Balik tayo ha. Ulitin natin ito para maintindihan nyo ninyo. Okay? Saan ba sinabi yan? Verse 12. I spake also to Zedekiah, king of Judah, according to all these words. Judah, kasi somehow may konting bahid pa ng pagkamabait. Okay? Saying, bring your necks under the yoke of king of Babylon. Ano yung sabi ni Ananiah? God will break the yoke of the Babylon. Pero siya, hindi. You must bring your neck. Kasi pinag-uusapan dito yung pamatok eh. So yung kay Jeconiah, babaliin yun. Ibig sabihin, tatanggalin yung pronouncement of judgment. Samantalang dito, sa actual na sinabi ng Panginoon, ibibigay sa inyo to as a gift. Why? Because that's how you live. Ayan o. Okay? And serve Him. Sino yun? King of Babylon. And His people. Imagine mo yun. Samantalang in Deuteronomy, sabi, you will be the heads and not the tails. And now, higit pa siya sa tail. He's not the tail. Israel is not a tail. Mas malala pa dun. They are slave. Why? Ano yung kasunod nun? And live. That's the only way to live. Baka nalilito kayo. Ito ay para sa mga taong dumadaan ng paghihirap kasi hindi tamang relasyon sa Diyos. Huwag ka na magmalaki. It's about time for us to, again, kagaya ng opening ko kanina, we need to surrender. Suko natin sa Diyos. It is very hard to swallow this type of message. I know, because Israel, alam mo yun, they have taken a long way, a long, alam mo yun, distance, a long walk for them to understand what this message is all about. Hindi nila naintindihan, ang sakit sa kanila. Although they're talking about Israel, we are talking about Israelites, in the same way, meron ding impact sa 21st century church, namely sa San Juan Lubao Baptist Church. Kapag hindi tama ang relasyon mo sa Diyos, according sa Hebrews, papaluin ka ng Panginoon. Amen? At pag pinalo ka ng Panginoon, hindi ito putyo-putyong palo lang. Di ba? Abot hanggang langit ang sakit, baby. Masakit. Alam niyo bakit? Kasi ang Diyos, banal siya eh. Amen. Amen po ba? Banal ang Diyos. At hindi siya nagloloko at hindi siya nagbibiro. But these people, they are confused because they don't know God's word. They are complainers and they complain a lot. And number 3, and last, di tayo magwawakas. Their obedience is conditional. Their obedience is conditional.
Problema ito ng taong walang lalim ang relasyon sa Panginoon. Napakalaking problema nito. Sige Lord, maglilingkod ako pag nangyari to. Yung ang gusto mo na paglilingkod, meron ka ng parang videotape scenario sa utak mo na gusto mo ganito ang pagpapalain ng Diyos. Kakabahay ka, makakatapos ka, makakuha ka agad ng trabaho. Not the same scenario, but I know there are expectations. Kaya palang paglilingkod sa Diyos, hindi dapat yung sarili mo iniisip mo. Nakikinig po ba kayo? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, Jesus always telling us, you must deny yourself, take up your cross daily, and follow me. Naalala yun, nung ang Panginoon, kasama niya yung mga alagad, sinabi niya isa-isa kung ano yung dadanasin nila, yung paghihirap. Imagine mo yun. Susunod ka sa Lord. Pero ang ano nila, Matthew, ikaw, pupugutan ka, ne. Ikaw, Pedro, ipapako ka sa krus na nakabaliktad. Tandaan mo yan. Tapos nabanggit yata si Peter. Kasi nabanggit lahat, except kanino. Except kanino. Sige nga. Merong isang disciple ang hindi binanggit ang kanyang ending. And that is Apostle John. You know what is the basic obvious answer na pwede nating makuha? Kasi ang ganda ng relasyon niya sa Panginoon. Yeah. Kaya kung papansin niyo, even the Synoptic Gospel, even the four Gospel, ibang-iba yung presentation ni John. Kaya pag bago ka mananampalataya, we always suggest that you always read the books of John. Diba? The Gospel of John, 1 John, 2 John, 3 John. Hindi John lang. Diba? John. Why? Tama yung relasyon niya. Si Pedro kasi, typical na Israel . Okay, Lord, sige, susunod kami. But, what's in it for us? It's a typical person yun. Natural yun. Natural yun. Pag bago ka palang mananampalataya, bansot ka pa lang. Pero pag lumalago ka na kay Kristo, ang paglilingkod, kahit hanggang kamatayan, karamdaman, alam mo yun, to the point na mawawalan lahat sa'yo, magpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod kasi kilala mo yung tinanggap mo. Kaya itong si Peter, hindi magkamayaw. Lord, paano to? O pwede nga lang ulitin ng Panginoon. Gusto, bisa ka pang ulitan toreng manok ni. Diba? Kasi nung siya, diba, alam mo, Lord, sige, alam mo yun, hanggang kamatayan, di kita iiwan. Sabi siguro ng Lord, talaga lang Okay, Pedro, tandaan mo to. Hindi matatapos ang gabing ito pagkakanulo mo ko ng 3 beses. And what is the sign na ginawa niya? Kayo, anong sign? Butiki? Nagdevotion ka? Hindi manok no? Butiki. Hoy, gusto ka timputiki ka niya. Ay, lalati mo ka yan Nagdevotion. Kasi wala tayong tuko dito Tuko. Wala tayo butiki. Pero balik ko tayo. How to take warning seriously. So those 3 are important for us to remember. Number 1, do not get confused. Huwag kayo malilito. Dapat alam niyo ang pangako, ang salita ng Diyos. Kaya nga, yan ang magsisilbing guardrail po nating lahat. Do you know what guardrail is? Kapag kayo umaakyat ng mataas na lugar, bundok, na merong bangin, alam mo yan, merong harang sa gilid. Tama? Hindi yung sign na hanggang dun ka lang. Okay? That is guardrail. Poprotektahan ka. Hindi kasi ibig sabihin pag lumagpas ka, foul ka. Hindi ka nasa basketball. Ibig sabihin pag lumagpas ka doon, patay ka. Ang Bible ganun din. Huwag kang lalagpas dyan kasi, alam mo yan, pag hindi mo sinunod ang kautusan, ang salita ng Panginoon, it means death to every Christian. Kaya kapag sinabi ng Panginoon na huwag kang makipamatok sa mananampalataya, hindi KG ang Bible. It's a guardrail. Mamamatay ka.
Mapapalayo ka sa Diyos pag ginawa mo yan. Mahal niyo po ba ang Panginoon? Kung mahal niyo ang Panginoon, it's the opposite of ayaw niyo mapalayo sa Panginoon. Kung bakit ayaw niyo mapalayo sa Panginoon, makinig kayo, kasi nakita niyo yung kabutihan niya. Tama? Dahil nakita mo ang kabutihan niya, kabanalan niya, biyaya niya, yung awa niya, yung buhay na meron ka ngayon, paglilingkod mo sa Kanya kahit anong mangyari. Amen? So our life, we should not be confused. Every time the devil, alam mo yun, tempt the Lord Jesus, anong ginagawa ng Lord? Binabalik niya sa salita ng Diyos. Although ang kaaway, maalam din sa Bible, theologian ng Diablo eh. Tama? Si John din nagsabi noon. Even the devil knows God and he trembles, nanginginig pa. Tayo. Gano'n yung pagkakakilala natin sa Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita. Ano yung pangalawa? Do not complain. Do not complain. Complainers is the opposite of having an attitude of gratitude. You are being ungrateful. Kasi when you complain, it boils down to your focus. Pag mapagpasalamat ka, nakikita mo yung meron. Tama? Pag complainer ka, hindi yung meron yung nakikita mo yung wala. Yung wala ka, tapos kung ano yung meron ng iba. Kung ano yung meron ng iba, di ba, natitrigger ka, ba't wala akong ganun? You become complainers. Bakit si Kuya Ace magkakasasakyan na? Ako wala pa. Kapatid, may mga kanya-kanya ho tayong pagpapala, abangan mo lang yung sa iyo. Hindi tanong dito kung ano yung bibigay ng pagpapala, tanong lahat natin lagi, nagtatapat ka ba sa Diyos? Nagtatapat ba tayo sa Diyos? Natapat ba tayo sa devotion? O puro picture lang nakikita doon? Picture! Diba? Buti nga iba nagpipicture. Iba kahit picture wala. Kapal ng mukha. Tigas. Tapos, mag-i-expect ka ng pagpapala. Naintindihan niyo? Hindi ko to sinasabi para magpagpapala. Hindi yun eh. Sinasabi ko ito kasi nasasaktan ng Diyos. At yan ang dapat natin tandaan. Amen? Number 3 and last, sabi ko nga, do not create a conditional, alam mo yan, obedience to the Lord. Hayaan yung Lord na magpala sa inyo. Kasi itong mga taong ito, hanggang doon na lang sila. Kaya later on, lumitaw ang mystery ng church. Wala naman talaga sa program ng Diyos ang church. Kung tatanungin natin, tayo lang ha. Kasi Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero kung bakit siya lumitaw, it's because of the condition of the Israelites. Yung kondisyon ng kanilang puso. Hindi naman talaga nagbabago ang Diyos at kailanman hindi magbabago ang Diyos. Kung bakit parang nagbago, kasi binago ng tao yung kanilang sistema. Hindi mo nagbabago ang Diyos, mga kapatid. Kaya nga may dispensation nag-iiba yung pakikitungo ng Panginoon. Kasi na dapat, wag mo gagawin to, kabaliktaran, gagawin pa rin. Kaya nga, every dispensation, lagi may parusa ang Panginoon. Bakit? Hindi sinusunod ng tao. Ngayon, nasa na ang church? Nasa mga puso niyo na. Bakit? Kayo ay templo ng Diyos. Tumatahan ang Espiritu ng Diyos sa inyo. Imagine niyo, tumatahan ang Espiritu ng Diyos, nandiyan dyan. Tapos, naninigarilyo ka, pinapausukan mo si Lord. Imagine mo, nasa yung Espiritu ng Lord. Tapos, nag-yo-yo-yo kang gano'n, no? Nanginginig. Alam mo ba, yung mga adult yung nagganong malaman. Yo-yo-yo, yung, basta, TikTok yun na malikot ang mga bata na akala mo may epilepsy sila. Hindi ba mahilo si Lord nasa loob? Although, it's an exaggerated word, pero naiintindihan yung ibig kong sabihin. Tama? Tama?
Nasa yung Espiritu ng Lord. Tapos ang suot mo, ang iksi. Di ba giginawin si Lord? Naiintindihan? Nagigets nyo, di ba? Amen po ba? Nagigets nyo, tama? Amen? It applies to all eh. Di ba? Templo ng Lord. Tapos lalagyan mo ng tato, vandalism. Nagigets nyo? Ang simple lang, pero totoo yun. Totoo yun. Simplihan pa natin. Kasi mahilig kayo sa mga ganyang example eh. Sinasabi mo, nagpe-pray ka na, Lord, ingatan niyo po ang aming katawan. Gusto pa namin mag-serve sa iyo. Matulog ka na, 4:00, 5:00 ng umaga. Buti sana kung nagbabasa ng Bible eh. Ano pinapanood nyo? Yo. Korean? Nagigets po niya mga kapatid. Mga kapatid, this preaching is a warning to all of us because God loves you and God wants you to experience the victory that is in Christ. Ang tanong, lagi nag-offer lang ang Diyos, parang church. Then it's up to you if you will embrace that. I always pray sa mga bago nating mananampalataya, si Ate Bien, si Ate Darlene, na talagang isuko na nila. Pero sa ngayon, nagiging maayos na eh. Ayan, si Kuya Bicoy, I hope tunay, Brad, di ako nakakabasa ng puso. Pero the fact na nandito ka, siguro, tapat ka na kay Lord. Pero mas mahalaga, kung yung mismong relasyon mo sa Panginoon talagang matibay. And all the young people, they're here. I know you're not perfect. Nag-away nga lang kayo nung Sunday eh. Papaka-plastic pa ba tayo? Ganun talaga. Okay lang yan. Basta pagkatapos, Lord, patawarin niyo po ako, baguhin niyo po ako, Lord, ha? Amen? Hindi yung pinagsabihan ka lang, nakamigat mag-backslide ka pa. Makanya yun, wala mo perfect law. Nagigets po niyo? That's how we grow as a believer in Christ. Because God loves us in giving us warning every time, di ba? Every opportunity that we have. Lagi nagpapaalala ang Diyos. Kaya nga, ano dapat natin gawin? Ipaglingkod natin ang buhay natin sa Panginoon o ang buhay natin sa Panginoon hanggat meron tayong oras. Meron tayong lakas. Meron tayong talino. Amen? Matalino yung taong naglilingkod kay Lord, ha? They are a wise person. You become a foolish person if you're living your life with victory without God. Kahit matagumpay ka sa paningin ng ibang tao, pag wala ka sa Diyos, talo ka pa rin, Brad. Lagi, unahin natin ang ating Panginoon. Bigyan man tayo ng katagumpayan sa lupa, di salamat. Kung wala, salamat pa rin. Di ba? Let us adopt the attitude of Joseph. Di ba? May success, salamat Lord. Pag wala, salamat Lord. Ano nangyayari? Lagi siyang sinasamahan ng Panginoon. And the Lord was with Joseph, and he is a prosperous man. Sana ganatin po tayo. Amen? Panginoon Diyos, salamat po, Ama, sa oras na ito. Salamat sa patuloy na pagtuturo. Salamat sa buhay sa lakas. Hiningi po namin, Panginoon, sa bawat paglakad po namin, ay unahin po namin kayo. Patawad, Panginoon Diyos, kung masyado po kaming nagiging mas matalino sa iyo. Pinapangunahan namin kayo. Sometimes we complain even though we are not saying that verbally, but in our actions, oh God, it's very evident, it's very obvious. We ask, Father, to continue to guide us and to bless us as we walk in this life. Habang lumalakad po kami sa mundong ito, ay sundin po namin kayo ng buong puso at walang pag-aalinlangan. Hinihingi po namin, Ama, na minsan pa kami po ay tanganan. Hinihingi po namin, Panginoon, na maibigay namin sa iyo ang karapat-dapat na kapurihan na para lamang sa iyo. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, mga kapatid. At magandang